Dumarami raw ang mga pinaririhistrong sasakyan. Kaya naman isang panukalang inihain sa Kongreso para taasan ang registration fee para sa ikalawa, ikatlo at mga susunod pang dami na masasakyan ng isang vehicle owner. Pero paniwala ng isang grupo, hindi ito solusyon sa lumalalang problema sa traffic. Live mula sa EDSA, si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, kahit saan ka siguro lumingon dito sa Metro Manila, hindi na mawawala yung mga tagpo ng buhol-buhol ng trapiko. Gaya na lang dito sa ating pwesto sa may bandang EDSA northbound, bahagi ng Ortigas, kung saan kanina halos walang galawan. Pero ngayon, gumagalaw na yung mga sasakyan pero marami pa rin sa kalsada. Para daw masolusyonan yung problema sa trapiko, isang panukalang hinihain sa Kamara kung saan mas mahal ang pagpaparehistro ng mga motoristang may dalawa o higit pa na sasakyan. Ang rasyonal ng panukala, kung mas konti ang magpaparehistro ng sasakyan, mas konti ang sasakyan na magiging laman ng kalsada. Alas 6 ng hapon, kasagsagan ng uwian galing opisina at paaralan, ganito na ang tagpo sa lansangan. Kung marami sa ating mga tagalungsod gumigising at natutulog sa ganitong bangungot, paano nga ba talaga ito masusolusyonan, lalo na kung parami ng parami ang mga sasakyan sa daan? Sa datos ng Land Transportation Office, halos 6.7 million na ang kabuuang bilang ng mga pribadong sasakyan sa buong Pilipinas noong 2013. 1/4 sa bilang na yan, mga bagong sasakyan. Taon-taon, 10% ang dumadagdag sa bilang ng mga nagpaparehistro ng mga sasakyan. Kaya ipinapanukala sa Kamara na gawing mas mahal ang pagpaparehistro ng ikalawa, ikatlo at mga susunod pang sasakyan ng car owner. Sakaling maging batas ang House Bill 4181, sa una mong kotse, 1,800 pesos ang taunang rehistro. Pero humanda-handa ka na sa pang-ilan mong tsikot dahil ang rehistro dyan, 5 hanggang 10,000 piso kada isa, kada taon. Masakit daw ito para sa mga tulad ni Don na may 3 kotse na araw-araw ginagamit sa trabaho. Kung accessible, like other countries in Hong Kong, Korea, Singapore, di ba? Eh dito, fall in line, waste of time na eh. Para sa vintage car collector na si Alfred, ang 8,000 piso kada oras na paarkila niya sa mga kasalan, kahit papano raw nababawi ang mahigit kalahating milyong pisong gastos kada kotse. Labas pa ang rehistro. Ang gagawin ko ngayon to compensate with that, I will charge more sa kliyente ko. Ngayon, the trouble is, if I charge more sa client, they would be discouraged to get my service. So walang negosyo rin. Hindi lang sakit sa ulo ng mga tulad niyang sa kotse ang kabuhayan, baka maging dahilan pa raw ito ng mas mabigat na trapiko. Pag maraming kotse ang isang citizen, ibig sabihin, collector yan, kadalasan. No? Ngayon, pag hindi niya magagamit on the road, lalagay lang sa side ng street yan. O, di tambak yun. It would cause traffic. Ayon sa Automobile Association of the Philippines, bukod sa di raw epektibo ang panukala, lalo't tig-isang sasakyan lang naman ang ginagamit ng mga motorista, madali rin daw itong lusutan. Eh kung yung bibili, pangalawa niya, pangatlo, pang-apat na kotse, ilalagay lang niya sa pangalan ng asawa niya o sa pangalan ng mga anak niya o ng pamangkin niya. Ang solusyon daw sa matinding traffic nasa kamay ng gobyerno at di raw dapat pinaparusahan ang publiko. Yung pagkukulang ng gobyerno, ng pamahalaan na makapag-provide ng mobility, ng mahusay na transport system para sa mga tao, yung pagkukulang nila doon, ang gusto nila i-penalize yung motorista. Wag naman. Jessica, kung titingnan mo yung panukala, no, may mga naka-state naman na exceptions dun sa mas mahal na rehistro, katulad na lang ng mga bulldozer, tractor, at yung mga sasakyan na ginagamit sa public works at agrikultura. Sinubukan naman natin kunin ang pahayag ng LTO, pero sabi nila pinag-aaralan pa raw nila itong panukalang batas na ito. Jessica. Let me just play a devil's advocate sa isyong ito, Dano. Hindi rin naman natin maide-deny na sobrang dami ng private vehicles sa ating mga lansangan at yan ang nagkukos ng traffic. Dahil nga lang, madalas na pag-iinitan yung mga bus, kulang rin yung mga bago ng MRT natin. Pero sana kasi kung mas efficient ang public transport system natin, mababawasan din tsak yung mga kotse sa kalye. So parang hindi mo na alam yung sitwasyon, chicken and egg situation na eh. Correct, Jessica. Actually, syempre yun yung sinasabi din sa atin ng ating mga nakausap na mga motorista na may-ari ng mga multiple na sasakyan.
Gustuhin man daw kasi nila na mag-avail ng public transport, mass transportation system, katulad na lang ng mga MRT, LRT, mga bus. Siyempre dahil sa dami na rin ng mga commuter at doon din sa salasalabat na sistema ng mass transportation, napipilitan din sila na gumamit ng sarili nilang sasakyan. Pero sinasabi din sa atin ng ilang mga grupo, halimbawa ng ilang mga NGO tulad ng Greenpeace, sa ganitong panahon, importante na nagtutulungan tayo. Kaya hanggat maaari, kung pwede rin naman tayo mag-contribute sa sarili nating paraan, bakit hindi natin gawin, Jessica? At wag din natin i-deny na yung mga may kaya, no? Kung ilan ang bilang ng tao sa loob ng kanilang bahay, tigi-tigi isang kotse. Minsan may sobra-sobra pang mga kotse. Ayun nga lang, isa-isa lang naman ang gamit. Pero still, no, pag lahat yun lumabas, may kanya-kanyang auto, yun ang nakakadagdag sa volume ng sasakyan sa ating mga lansangan. Correct. Actually, that applies also dun sa mga gumagamit ng SUV, no? Kalaki-laking sasakyan pero iisang tao lang pala yung nandun. Siyempre, kung pagsasama-samahin mo yan sa limitadong espasyo ng ating mga road network, katulad na lang nitong EDSA, talagang magkakandabuhol-buhol ang ating trapiko. Kaya payo rin sa atin, no, apila ng karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ng mga NGO, kung kaya rin lang naman, kung malapit din lang naman ang pupuntahan, mag-commute na lang, mag-taxi na lang, marami naman dyan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.